Ipagtanggol ang buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew, chapter 2, verses 13 to 23, and I read it for you. Now after they had left, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there until I tell you. For Herod is about to search for the child to destroy him." Then Joseph got up, took the child and his mother by night, and went to Egypt, and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet, "Out of Egypt I have called my son." When Herod saw that he had been tricked by the wise men, he was infuriated, and he sent and killed all the children in and around Bethlehem who were 2 years old or under, according to the time that he had learned from the wise men. Then was fulfilled what had been spoken through the prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah, wailing and loud lamentation, Rachel weeping for her children. She refused to be consoled because they are no more. When Herod died, an angel of the Lord suddenly appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who were seeking the child's life are dead." Then Joseph got up, took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And after being warned in a dream, he went away to the district of Galilee. There he made his home in a town called Nazareth, so that what had been spoken through the prophets might be fulfilled. He will be called a Nazarene. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ngayong linggo, ating pong ginugunita ang kapistahan ng Sagrada Familia, Holy Family. At napakinggan po natin sa binasa nating Ebanghelyo kung papaanong iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos at pagtugon ni San Jose, ang batang si Jesus. Dahil nga punong-puno ng inggit at galit si Haring Herodes at takot siya na baka mawalan siya ng posisyon bilang hari sapagkat ang hula ay hari ang isinilang na sanggol. Sa kanyang pagkadismaya sa ginawa ng mga pantas na hindi na bumalik sa kanya upang ibalita kung saan naroroon ang sanggol, nagalit siya at pinapatay niya ang lahat ng mga bata edad 2 pababa. Tayo pong lahat ngayong Pasko ay pinapaalalahanan sa dignidad ng bawat isa, sa regalo ng buhay na bigay ng Diyos sa atin. Tayo ay mga protektor ng buhay. Tayo ay mga pro-lifers. Ibig sabihin, mahal natin ang buhay. Kaya isang panawagan sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus na isulong, itaguyod at ipaglaban ang buhay from the moment of conception until its death. Sagrado ang buhay. Ito'y regalo ng Diyos. Ngayong Pasko, kung papaanong binigyan tayo ng panibagong buhay ng Panginoon, tayo rin ay magbigay buhay sa iba. Sa mga sanggol na hindi natuloy ang buhay, humingi tayo ng kapatawaran. Sa mga tao na ating pinabayaan, hindi pinakain, nawalan tayo ng awa sa kanila, hindi tayo tumulong, hindi tayo kumilos, patawad po, Panginoon. Sa mga nawawalan ng pag-asa sa buhay, ano ang ginagawa natin? Tayo ba ay nagpapabaya sa kanila? O tayo ay tumutulong
para mabigyan sila ng pag-asa na magpatuloy sa kanilang buhay. Tayo ay may pananagutan sa bawat isa. Ngayong kapistahan ng Sagrada Pamilya, maaari natin itong umpisahan sa loob ng ating tahanan, magbigay buhay sa mga anak sa bawat isa. Masdan mo, baka malayo na ang loob ng mga anak sa iyo. Masdan mo ang asawa mo, baka naman pagod na siya sa buhay at nasasagad at kailangan niya ng iba yung buhay na magmumula lamang sa pagkalinga at pagmamahal ng asawa at mga anak. Magtulungan tayo, magbigayan tayo ng buhay at ipaglaban natin ang buhay. Huwag natin itong wasakin, kagaya ng ginawa ni Haring Herodes. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa buhay na inyong ipinagkaloob sa amin. Mapangalagaan nawa namin ito ng husto. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. Merry Christmas po!